Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Ephraim Fautagana. Pabilis na oras, alas 8:12 kaagad. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Damdaming Bayan. Unity minus Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Tignan mo nga naman ng politika, ha? Dati ang Unity Luzon, Mindanao. Ngayon mukhang wala na. Napag-iwanan na yung kulay berde. Ha? Abay, nagsanib persa po mahabigan. Ayan, forman lang pinirmahan kahapon ang alliance ng Partido Federal ng Pilipinas ng Pangulong Marcos at lakas CMD ng kanyang pinsan na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Abay, paano na yung hugpo ng pagbabago ba yung partido ninyo, Apo Second Gentleman Mansa Carpio, ha? Abay, paano na ang partido ni Pangulong Digong at Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Abay, paano titimbayin ito ni Manang Amy Marcos? Tingnan po, politics, no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. Ayan. So yan po, mahabigan ng sitwasyon ngayon. Paano ito, ha? At bukod pa dyan, mukhang lalo nang maghiwalay ang dikolor ngayon. Dahil ang Department of Justice, ayan, ang sabi ng DOJ, mahabigan pinahanda na ron ng Pangulong Marcos ang briefer ng DOJ para pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Digong Duterte. Ayan. Kaya po nagkakaroon ng mga destabilization na plot, ha? Abay, dahil wala na, hiwalay na ang mga dikolor, hiwalay na ang pula, ayan, berde. Ewan ko lang kung saan sasanib naman ang dilaw. Ayan. Oy, si Madam President GMA. Ay, Madam, good morning, Madam President Ma'am. Ayan, Congresswoman, Deputy Speaker. Abay, nandun din sa kahapon, ha? Sa bagay, lakas CMD siya, di ba? Ayan. So, iba rin ang political maneuver ng dating Pangulong GMA. Ayan. Pero dito po kay dating Pangulong Digong Duterte mahabigan, abay, kaya siguro nagmamaktol, kaya matindi ang kanyang banat na naman dun sa Dumaguete City Rally, prayer rally, inupakan na naman ang ating Pangulong Marcos. At sabi sablay daw ang 2 taong administrasyon ng Pangulong Marcos. Ayan. Abay, pati si Baste, bumanat uli. So anyway, mahabigan ang tanong dito, ha? Justice Secretary Boying Rimulya. Ayan, kamusta po yung Secretary, ha? Abay, ano ang mangyayari kay dating Pangulong Digong
Alam po niyo mahabigan yung mga taga Davao naniningil ng pautang ngayon ha. Abay kasi napapansin yata ng mga taga Davao ngayon na teka muna, akala ko ba magkakampi tayo? Akala natin hindi papasukin ang ICC ha? O kaya hindi tayo makipagtutulungan na. Pero ngayon po mahabigan mukhang maulit yung nangyari kay dating Pangulong Era Pastrada. Naalala po niyo mahabigan si dating Congressman the late Mark Jimenez. Abay yan po ay isa sa mga advisor ng dating Pangulong Mayor Erap. Pero sa kabila po niya mahabigan nung magkaroon ng arrest warrant ang Mark Jimenez, abay pinairal yung extradition treaty, isinurrender ng Estrada administration ang dating Congressman Mark Jimenez sa Amerika. Ayan, nakulong sa Amerika mahabigan ang Congressman Mark Jimenez. Kaya nung bumalik sa Pilipinas, parang may nagkaroon ng tama ha. Anyway, dito kay dating Pangulong Digong naman, abay sabi bakit nagkaganyan? Akala ko ba magkakampi tayo ha? Abay may mga narig pa tayong kami nga, ayan, tiniis namin ang mga banat sa amin ng marami nung payagan ng aking administrasyon na ilibing ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayan. So ngayon po mahabigan iba na ha. Abay medyo malamya na ang stand ng administrasyon sa issue ng ICC at kay dating Pangulong Digong. Dati hindi tayo may pagtulungan sa ICC. Ayan. Parang hindi isusurrender ang Digong sa ICC. Pero ngayon po mahabigan medyo nag-iiba. Malakas ba ang pressure kay dating kay Pangulong Bongbong mula sa international community ha? O talagang hiwalay na talaga ng landas. Ayan, dahil sa mga destabilization. Damdamin Malupit ha. So ayun yung mahabigan, marami tayong mga issue ngayon. Ay, good morning sa mga taga Lawag, Ilocos Norte. Abay, nabuyada po na kwa ha. Pinalubog po yung barko na made in China ha. Dito sa ilang araw na lamang. Abay, last 2 days dahil bukas matatapos na ang balikatan exercises ha. At doon po mahabigan nagpalipad na mga missile, mga rockets, ayan, ano pa ba ha? At pinalubog po yung barkong made in China. At nagkaroon ng mock invasion ha. Abay ayan, nakita niyo sa TV mahabigan sa RHTV pinalubog ayan yung isang barko. Abay yung war games. Abay ang senaryo po mahabigan parang lulusob sa Pilipinas yung barko ha, na made in China ha. Ayan, inupakan ng mga missile. Ayan, binomba hanggang sa lumubog po mahabigan ang barko. At yan ay pinanood po mahabigan of course, yan ay kasama sa balikatan exercises ng persa ng Amerika, Pilipinas at ilang persa ng Australia. At naroon naman dito ang 14 kinatawan ng 14 countries po mabigan. Yun lang. Lulupit ha. Ayan, kaya lang parang ang sarap manood po mabigan kaya lang pagka lumala ang sitwasyon, naku, yun ang malungkot dito ha. Secretary Gibo Chodoro na yung mga bigat. Apo Chief of Staff AFP Chief General Omet Browner ha. Abay, ano itong sinasabi naman ng China ha? Na meron daw recording ng usapan ng bagong model ng usapan sa West Philippine Sea. Abay, siguro wag na nating tignan yung sinasabing paglabag sa Privacy Act ha? Na in-record yung usapan kung meron man. Ang tanong dito sino yung kausap? Siguro yun ang dapat imbestigahan dahil marami na po mahabigan, may ilan-ilan na mga opisyal din ng gobyerno
ang nakipagsabuatan sa China. Ayan, siguro, yan huwag na nating kakasuhan ng China paglabag sa Privacy Act, ha? Data Privacy Act. Ang tanong dito, sino nakipag-usap? Kung totoo man yan, ayan, sino yung nakipag-usap dito sa Chinese ambassador? Ayan, may sinasabing General Carlos Bayan. Ayan, anyway, siguro yan po ang maimbestigahan. Baka sa bagay, si Jel Brown na mismo ang nagsasabi na merong ilang mga kababayan natin ang parang nagtataksil na sa bayan at kumakampi na sa kalaban. Damdamin Bayan. Mahabigan na marami tayong issue ngayong tatalakayin. Ay nako, ito maganda, ha? Itong maganda, Tourism Secretary Frasco, ha? Abay, ikaw ba, Justice Sam Martires, deboto ka sa anong imahe? Kasi iba, may Virgin Mary, Jesus Christ, may Saint Pio, mga ganyan. Abay, alam mo ba, Lord de Vera, ha? Ikaw ba, pare ko, ikaw ba nakapunta na mga misis dun sa mga kuya sa Brazil? Ayan, napunta niyo ba yung rebulto ng Jesus Christ, yung Christ the Redeemer, yung nakadipa dun sa napakataas na lugar sa Brazil? Alam po ba ninyo, mahabigan, na dito sa Pilipinas, abay, merong pinaplano na itayo din na katulad nung Jesus Christ the Redeemer ng Brazil. At eto, mahabigan, na siguro magandang ito, ha? Magandang tourist attraction din ito. Dahil ito po ay mas mataas ng hamak doon sa Christ the Redeemer doon sa Brazil. Abay, sabi na ating bubit mga kuya, ha? Mga ateng, mga lola, ha? Abay, mas mataas ng 4 na beses yung rebulto, imahe ng Jesus Christ, Christ the Redeemer sa Brazil. Abay, sabi na ating bubit, ang taas nung itatayong imahe ng Jesus Christ dito ay katumbas ng 40-story condominium o building. Wow! Ang taas niyan. Abay, tatalunin nga ang imahe, rebulto ng Jesus Christ, the Redeemer, doon sa Brazil. Aba, sino nagpapatayo niyan? Abay, abangan po niyo, mga kaibigan. At meron mo tayong report mula sa Malacanang. Damdamin Bayan. Good morning, ASEC Miko Clabano ng DOJ, ha? Ano ba ang briefer na ipinapahanda ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa International Criminal Court? At yun daw posibilidad na muli tayong sumapi ang Pilipinas sa ICC. Ayan, pagka sumama tayo sa ICC, ganoon na nga. Yung may mga sasampa ng kaso sa International Criminal Court, kapag may paglabag, may guilty, ha? Di obligado tayong sumunod, isurrender. Pero ang tanong, isusurrender ba ang dating Pangulong Digong kapag may arrest warrant? At ang tanong pa rito, ha? Madam Vice President Kong Pulong, ha? Susurrender ba ng buhay ang dating Pangulong Digong Duterte? Damdamin Bayan. Pribadong sektor, inirekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aangkat ng asukal. Akala ko ang Pangulong Marcos nagsalita na rin dun sa mga gold daw, ha? Na nakatago dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Talaga naman ang daming nagugoya, mahimingan. Alam mo, matagal lang kwento yan, ha? Yung gold daw. Ayan. Diyos ko, may mga hinimita pa mga lolo, mga lola dyan, ha? Galing Ilocos, Pangasinan, Aurora. Diyos ko po, mahabagin, ha? Mamaya babalikan natin isong yan. Pero alam po yung hindi lang ganyan, meron pa mga nagbebenta ng mga ID, ha? Na pagka-member ka doon ng ganitong organisasyon na identified siyempre sa Marcos family, ginagamit yung pangalan. Sinasabi meron daw ang mga magme-member doon
ay tatanggap ng biyaya mula sa kayamanan ng dating Pangulong Marcos. At yan, yung sinasabi nila kahapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Daming bayan. Pero bakit mag-aangkat na asukal, Let? Kulang ba tayo ng supply na asukal? Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, bakit mag-aangkat na naman tayo? Wala na ba tayong produksyon ng asukal? Alamin natin ang report mula kay RS number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, iniulat ng pribadong sektor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling mababa ang produksyon ng asukal sa Pilipinas. Sa meeting ng mga opisyal ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group kay Pangulong Marcos sa Malacanang, sinabing mahina ang aning tubo. Para ngayong taon, mayroon pa naman anilang sapat na supply ng asukal dahil sa importasyon noong 2022 at 2023. Pero inirekomenda ng grupo ang pag-aangkat ng 185,000 metric tons ng refined sugar o 200,000 metric tons ng raw sugar. Ito'y para mapanatili ang supply at magkaroon ng buffer stock lalo na sa panahon ng off-harvest at post-milling seasons. Iminungkahi rin ng pribadong sektor na pag-aralan ng import plan para sa raw sugar para buhayin ang United States exports at repasuhin ang Sugarcane Industry Development Act para mapalakas ang produksyon ng asukal. Lakay? Yan, nakalungkot naman yan. Dati-dati nag-export tayo na asukal. Ngayon, import na tayo na import. Diyos ko. Actually, may allocation pala ang US sa atin na halos 200,000 metric tons lakay na i-export sa kanila pero hindi natin nagagamit kasi nga yung produksyon natin kulang pa para sa Pilipinas kaya tayo yung nag-i-import. Sino ba ang administrator ng yung sugar administration? Merong ganyan anong office nga ba yan? Yung parang RCNO, Rice and Corn Administration, meron din sugar ha? Sugar Regulatory Ayun, Sugar SRA. Ayan, oo. Sino bang administrator diyan? Anong ginagawa niyan? Mukhang mahina din, parang yung taga Department of Energy. Eto kung siya pa Administrator Pablo Luis Azcona, lakay. Mukhang anong pangalan? Pablo Luis Azcona. Hindi naririnig yan Anyway. Diyos ko. Anyway. Tapos 'di ba, lakay nagka-El Nino pa, apektado rin yung mga tubuhan. So, 'yun. Kaya yun yung target. Kailangan talagang mapalakas yung production. Kasi sayang yung mga opportunity na tayo pala dapat yung nagpapadala sa ibang mga bansa. Kaya nga, kita mo. Sana yung kumikita dahil agricultural country tayo lakay Alam mo, sa nakalipas na administrasyon kasi, marami ang namihasa sa mga imported. Ayan, importasyon. Kasi sabi nga, ayan, nga pala, madali. Hindi lang mas madali, Miss Let. Ayan, madaling kumita. Ayun, nadali mo. May sabi yan. Sabi nga, pagka may importasyon, komisyon na. At siguro ang tanong pa rito, pwedeng gumawa ng panukalang batas. Kasi yung mga ganyang 10%, ayan, yung mga SOP kung tawagin na, kanino napupunta yan? Yung komisyon na yan. Sa bulsa ba ng mga opisyal na involved sa importation o napupunta ito sa gobyerno? Ayan, yan ang tanong dyan na nagiging normal yung ganon, di ba? Parang mali hindi dapat ganon Anyway, ano schedule ng Pangulong Marcos ngayon na Miss Let? Ay, ngayong araw lakay ay biyaheng Zamboanga si Pangulong Marcos. Ano meron sa Zamboanga? Mamimigay City siya ng of tulong Flowers sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga City. Ayan. Anong reaksyon sa destabilization? Wala lakay. Dead ma lang. Huwag nang papansinin yan. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-interview kay Presidente dun sa kanyang event dun sa alyansa ng PFP at ng Lakas. Ayan, oo nga pala. Natanong din naman sa Malacanang pero wala pa silang reaction. Ba't yung Uniteam, ba't hindi nakasama ang partido ni Vice President Inday, dating Pangulong Digong?
Oo, Lakay. Kasi yung unity team ng nakaraan ay yun yung sa kanila, di ba? Partido ni Presidente sa hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte. So natapos na yung eleksyon, bubuo ng panibagong alyansa ngayon. Ganun ba na wala na si hugpong? Bukas naman daw. Sa ngayon, ang alliance pa lang ayon sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD kahapon. May mga susunod pa daw dyan, Lakay, na aabangan at maging yung hugpong, pero pag-uusapan pa yan. Ganun ba? Ayan. So hindi lang pala dalawa. Hindi lang Partido Federal, Lakas CMD. Kasi si former Senate President Tito Soto, sabi ni General Tom Lanchon, ang Secretary General ng Partido Federal, abay sigurado nang kasama sa kanilang grupo. Si Senator Tito Sen, NPC yan, Nationalist People's Coalition. Oo, narinig ko nga yan doon kahapon, Lakay. Bagamat hindi official kasi yung announcement. So, yan yung mga pangalang narinig natin. Maging yung binabanggit mo, Lakay, si dating Senador Manny Pacquiao. Ayan, Senator Manny Pacquiao. At malaman natin kasi mukhang gusto nila ay buuin muna yung alyansa sa iba't ibang partido, tapos pag nagkaroon ng General Assembly, doon ilalatag at doon i-announce yung mga pangalan. Sige, abangan natin yan. Kasi hindi pa panahon ng election, Lakay. Alyansa pa na kasi October pa naman talaga yung filing. Anong hindi pa panahon ng election? May mga nangangampanya na nga Grabe na. Wala pang filing, Lakay. Kampanya na. Hindi, kaya nga kailan ba hintayin yung date ng filing ng Certificate of Candidacy? Mahuhuli ka na. Ayan. Ngayon pala, iba umiikot na ang sabi naman ni Presidente mag-organize. Okay. So abangan natin at sabi na ating Bubite, may ilang cabinet secretaries now na tatakbo ring senador. So yan ang aabangan, Lakay, kung sino-sino yung mga yan. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, dahil kuya sa Lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Let. Naimbang bigat, Apo Pangulong Bonget. Ayan, kumusta, Apo, ha? At kay Little President, Executive Secretary Lucas Bersamin. Manong Johnny, ayan. Kumusta ka na, Manong, ha? Gusto ko, happy ka, ha? Standby, Milky Rigunan. Ano ang latest sa Kamara de Representantes? Abay, sino ba ang mga babatahin patatakbo ni House Speaker Martin Romualdez bilang head ng Lakas CMD? Ayan, sino mga tatakbong mga senador dyan? At siyempre para sa mga birthday celebrants, nga pala, ha? Happy birthday Lola Narsing Imatong. Wow, 93 years old. Batang-bata si Lola, ha? Ayan, binabati ni Kuyang Andrew Imatong. At siyempre si Bossing Richard C. O Bossing Richard, happy birthday. Binabati ka, ayan, from LA with love. June Soler, aba parang June, ha? Ayan, miss na miss mo si Mr. Richard C, ha? At siyempre si Attorney Arta Paras ng Commission on Appointments. Binabati ni Very Worshipful Attorney Lino Ong at Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo. At happy birthday din kay parembog labog ng Kilusang Mayo 1, ha? Binabati ka ni Nick Elman at si Mr. Edlas at Arman Akinde ng Sogo Eurotel. Abay, siyempre dahil birthday celebration yan. Abay, kailangan meron tayong iniinom na Emperador Double Light. Alam niyo naman yan. Doble swabe mga brethren sa TM Calaw Lads. Doble sarap. Doble ang tawanan at kasiyahan kasama ang barkada kapag may Emperador, di ba? Very worshipful Rio Gatasilo, congrats. At Attorney Very worshipful Juna Samaniego. Magaan na inuman. Easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble swabe, doble sarap. Every moment ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jessamundo. O nga pala, Chief Justice, paano ba itong ICC kung hindi tayo member dito, ha? Pwede bang ang company dating Pangulong Digong humingi ng clarification sa sa Supreme Court? Ayan, may jurisdiction ba ang ICC sa atin? Ayan, hindi tayo member. Oras ganap na alas 8:36.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo na... Ay, Oh! anong oras na? Eh di, alamin natin kay Sister L. Oras, Sister L. It's 8:42. Ang bilis ng oras. Ayan, Lady in Black. Ba't ka naman naka-black ngayon, alam ha? mo yung favorite color ko? Ba, talaga, Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good Ayan. morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Diyos marhay na aga. Ayan, kumusta si Gob? Ayan. Sino? At Oh my God! at para po sa mga taga-barangay Pandayan, May Kawayan, Bulacan, abay lakasan niyo inyong radyo at andyan ang ating Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro, ha? Ayan, ready na ba? Nandiyan siya Lakay sa may Meralco Village, Barangay Pandayan, May Kawayan, Bulacan. Kaya naman Ayan, sa mga nakikinig, sugod na po kayo. Ready na ba siya, Lotto King? Ha, Ay, lakasan Nino? para ang mga radyo. Hindi pa wala lang pa. stickering, Oo, ayan, lakasan oo. nyo po ang inyong mga radyo at baka po kayo'y mahuli. Mabibigyan po kayo ng pera. Ayan, 1,000 pesos lang naman. Meron pang vitamin E at vitamin R. At may meron pang grocery pala. Grocery items at t-shirt. Ayan. Pero bago yan, alamin nga natin ang latest mula sa Kamara de Representantes. Abay, nagsalita na si Congress Diputado Marcos, si Sandro Marcos, ha? Si Congressman Pulong Duterte hindi nagsasalita. Oo nga, wala Ay, pa. Kong, kaya kumusta ka na dyan? Ha? Ayan. Baka sa social media maglabas ng statement. Ganun Abangan ba? natin. Oo. Naku, mainit na, ha? Alam mo yan ang... Wala kayo, mainit na. Summer na summer. Hindi, actually, lumalamig na ang panahon. Kahapon, Pero, makulimlim na. May mga... Pero kagabi lang kayo na-observe ko rin. Parang yung temperature medyo bumaba yung Akala ko nung hapon uulan eh. Di umulan dito pero bandang Mandalo yung Quezon City yata umulan. Pero ang Kongreso naghahanda na. Ayan, para sa 2025 midterm election manang Milky. Para sa budget season at dagdag na alokasyon sa Armed Forces of the Philippines. Abay, priority daw ayon kay Congressman Saldico. Aba, ilang bilyon ba ang ilalaan sa budget ng AFP manang Milky? At bibili na ba tayo ng mga fighter jets? Ayan. Bubuhayin ba yung Blue Diamond noon nung panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edralina Marcos? Ayan, yung mga barko ba natin hindi na tik-tik kalawang? Bibili ba tayo ng Patriots missile? Mga modernized equipments. Oo nga, sa bagay, sa mga kalapit nating bansa, tayo lang yata ang walang mga magandang fighter jets, ha? hindi masyadong high-tech. Oo, at saka barko natin, ayan. Aris number 12 manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay, Sister L, naghahanda na nga ang Kamara, Lakay, pero hindi sa midterm elections para sa budget season. Kasama na dyan kasama si Speaker dun sa pirmahan ng alliance ng Partido Federal at saka Lakas CMD. Lakas. At aasahan pa daw Lakay ang alyansa sa iba pang mga partido politikal habang nalalapit ang 2025 midterm elections. Pero ang pinaghahandaan ngayon ng Kamara, Lakay, at sa Sister L yung budget season o paglalatag at pagkimay sa panukalang pambansang budget para sa 2025. Ayon kay Bicol Party List Representative Saldico, ang chairman ng House Committee on Appropriations, sinimula na nila ang pagpapatawag sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito ay kahit inaasahang darating sa Kamara ang 2025 National Expenditure Program sa araw o bagong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Paliwanag ko, mahalagang makausap na nila ang mga ahensya para ma-check ang disbursement rate o kung magkano ba ang nagastos na mula sa inilaang pondo sa mga ito sa ilalim naman ng 2024 national budget. Sabi ni Ko, makabubuting malaman nila kung ano-ano ang kailangan na matanggapan para maisaayos at maiparating na sa Department of Budget and Management. Kinumpirma ni Ko na isa sa mga tututukan sa budget season ay ang pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines dahil nga sa usapin ng West Philippine Sea. Dagdag pa ni Congressman Ko, mayroon na itong pondo sa ilalim ng 2024 national budget pero kulang pa rin kaya kailangan maglagay ng alokasyon dahil marami pang mga kailangan. Para sa kauna-una sa Pilipinas. Ilki, magkano ilalaan na budget?
Wala pa Lakay, may budget briefing ang mga concerned government agencies. Of course, ipapatawag dito Department of National Defense at the Department of Budget and Management. Titignan kung magkano ba ang kakailangan namin for 2025 national budget. At the same time, mukhang tinitingnan din nila Lakay yung malaking ayuda naman na makukuha natin from Japan and US. Matapos naman ang trilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at ang Pangulo o Prime Minister ng Japan. Okay, maraming salamat Manang Milky. Magandang umaga Lakay, Sister L. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdaming Bayan. Maraming salamat Manang Milky mula sa Kamara at alamin na natin kung nasaan abay ang ating ninong ng bayan. Siya po ay nandyan sa may Meralco alam po yan Meralco Village dyan sa may Kawayan Bulacan. Abay taga dyan si si Father Elmer Pinili. Ayan, pero karamihan dyan mga nakatira dyan Sister L. Mga empleyado ng Meralco. Ayan, oo. Kaya ba Meralco? Kaya Meralco Village yan. Pero alam mo, ang ganda sana ng boses mo kung hindi ka off mic ka. Sorry na. May nanalo na pala Lakay agad-agad. Siguro nung narinig niya ang in-announce natin, baka naglagay ng speaker. Hindi, alamin natin dahil andyan ang Santa Claus ng bayan, Ninong Sherwin sa may Barangay Pandayan, may Kawayan, Bulacan, sa ating DZRH Malakas Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero sandali lamang Sherwin dahil alam ko malapit na mag-break yung iba dyan. Ayan, gusto makapag-relax ng konti, abay sabay ng break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, abay may sarap na babalik-balikan. Affordable, 24 pesos lamang ang suggested retail price niyan. At ang damdaming bayan, sarap ng RC Mega, 24 pesos ang SRP. Merry Christmas! Merry Christmas! Andyan na ilang days before Christmas. 230 days. Lakay, okay lang yan. Tayo lang ang nagka-countdown ng ganyan. Huwag kayong gagaya, ha? Kaya muna sa atin countdown rin. Dami naggayahan Anyway, alamin natin ang pamaskong handog ni Ninong Sherwin Alfaro dyan sa may Kawayan, Bulacan. Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon dyan? Lakay, kanina pala nadala kami doon sa Meralco Village. Pero ang nakita natin na nakikinig dito ay St. Michael Homeowners Association. Dito SMHA. Taga dito yan Lakay sa Real Street. Yan, Real. Nako, akala ko yung pinapakita ko sementeryo. Walang hiya ka talaga. Akala ko RIP yan Akala ko rest in peace na yan. Grabe. May marker kasi sa kanto ng bahay nila Lakay. Street marker yon. Akala ko rin kanina may nakapaon ditong pusa. Ito pala street sign. Dito sa bahay na to Lakay. Ito, ang lakas-lakas ng radyo. Ang lakas sa kanto ka pa lang. Dinig na dinig mo na yung DZRH. May echo pa. Nag-e-echo. Nasa kalsada ka pa lang Sumipita ng Mitsubishi. Ayan Sa Mitsubishi. Lumayo-layo ka na lang. Talagang nilabas yung radyo para marinig mo, ha?
Eto talaga nakikinig si Tatay, pangalan niyo po? Jose Barreto po. Si Tatay Joe. Tatay Joe Barreto, ba? Taga dito sa St. Michael Subdivision, Barangay Pandayan. Kaninang umaga, napakinggan na pala niya yung pagparoon ng DZRH dito sa kanilang lugar sa Barangay Pandayan. Opo, napakinggan ko sa DZRH kaninang umaga. Nasa Kailon. Bumabiyahe ako, galing ako na Central Bank eh. Pero magaling pa dyan sa atin sa Pasay. Kumuha ng ginto. Kumalik sa may Kawayan. Lumarinig na dito tayo sa Pandayan ni Kawayan. Nasa loob ko nga kayo. Tinanong nyo nga ako kung saan yung bahay ko. Pero kasi pagkatanong natin sa kanya kung talagang nakikinig sa DZRH, ang sagot tayo, sagot mo kanina, Tatay. Nakikinig ako ng DZRH simula kay Angelo Palmone. Si Kong maganda umaga. Pilipinas. Lakay, Deo Makalma. Manong Joe, good morning. Bigyan ka agad ng premyo si Kuya. Ayan. Hindi lang ikaw ang nakikinig, Tatay, no? Pati ang iyong misis. Asa si misis? Halika po. Ayan, no? Mga listener natin. Ang libangan tuwing umaga ay makinig ng radyo. Opo. Kasi ma'am, anong oras kayo gigising dalas? Ay, 4 o'clock po, gising na kami. Aga. Kaya ako ni Palmores po. Naalala ka bukas na kagad kay Angelo Palmores po lang. Pero ngayon, ang pinakikinggan natin ng programang Damdaming Bayan, kayo ba'y taga-subaybay nila kay Deo Makalma? Opo. Ayan siya. Number 1 siya at siyempre kasama nila pagkaganda si Mr. L. Ayun, lopo, Manong Joe. Bigyan ka agad ng aginaldo at vitamins, Sherwin. Maganda si Mami, guwapo si Daddy, bibigyan natin sila ng dagdag pampaganda at pampapogi. Meron kayong DZRH t-shirt. Ayun, t-shirt, tigisa sila. At Daddy, dahil alam namin kailangan mo ng vitamins sa araw-araw. Ito yung iinumin yung 3 kutsarita. Rekomendasyon ng mga barkada. Vitamin E. Salamat. At para naman kay Mami, para maging glowing ka, Mami, tuwing merienda time, huwag kakalimutan ng vitamin RC. Ayun! Salamat, teka, may kulang pa yung grocery items. May kulang pa. At syempre, meron din grocery bag. Yan ang bigat. Wala sa DZRH. Maraming salamat, DZRH. Kay Deo Makalma, maraming salamat. Wala pong anuman, Kuya Joe Barreto. Thank you po sa pakikinig. Kaya pala maganda lalakad tsaka sa maganda si ate. Mukhang lahi ito ng mga Barreto. Ayan. Gretchen Barreto. Mga artistahin. Natawa si ate. Si ate, kahawig ni Claudine Barreto. may talagang kamukha niya talaga lakay. Personal. Okay, maraming salamat po sa pamilya Barreto. Ayan naman ng Kuya Joe at si Mrs. Barreto. Magandang umaga po sa inyo dyan sa May Kawayan, Bulacan. Pinapati ko po yung pamilya ko rito sa May Kawayan, sa Pandayan. Pandayan. Maraming salamat. Congratulations. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi lang tumutok sa DZRH Mas Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Christmas time in the field. Ayan, Pasko na sa May Kawayan, Bulacan. At yan ang ating DZRH Malakas Aguinaldo promo mula kay Ninong Sherwin Alfaro. Sister L. Alas 9 na. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Makalma. Kung wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. Alam mo ba yung imahe ni Jesus Christ sa Brazil, Sister L? Di ba? Napapanood lang natin sa TV yan, yung mga tourist attraction, di ba? Yung alam mo ba na dito sa Pilipinas ay may binabalak na rin itayo na mas mataas, mas malaki pa sa imahe ni Jesus Christ, na Christ the Redeemer doon sa De Janeiro, Brazil. Abay, so, i-break ang record lakay. Yes, at hindi lang yan, Sister L. Hindi lamang imahe ni Jesus Christ, pati ang imahe ng Virgin Mary. Yes. Parang nakaka-excite naman yun, lakay.
Abay, siguro pag ito ay naitayo dito sa Pilipinas, Sister L, magiging tourist attraction ay, yan. malalagay uli ang Pilipinas sa mapa sa buong mundo. Yes. Pero ang tanong, Lakay, sino? Abay, ano at saan? Ayon na sa ating bubit, Sister L, alam mo ba na mayroong isang businessman na politician? Yes, abay, businessman, sabi na ating bubit, nakausap na yung isang sculptor na magaling, Sister L. Aba naman. Mukhang go na yan Yes. Good morning, Mr. Jimmy Serato, ha? Ayan. Abay yung kaibigan mong sculptor, ha? Ayan. Isa ba siya sa ano? Ay, oo. Siya ang pinagawa ng plano, Sister L. Drawing. Ayan. Di ko lang alam kung dinaklaro na ating bubit kung ang imahe ba na itatayo dito ay parang Jesus Christ the Redeemer sa Brazil na nakadipa, di ba? Parang nakadipa yata ang Jesus Christ doon, ha? O yung nakatayo lamang, ayan. Kung ano yung magiging itsura. Yes. Kasi di ba may iba-ibang image si Jesus Christ. Abay, ayon na sa ating bubita, Sister L, naku, Diyos ko, medyo ang taas, Sister L. I-google mo kung gaano kataas yung Jesus Christ the Redeemer sa Brazil. Sige, double check natin, Lakay. Dahil ang sabi nung ating bubit na sculptor, Sister L, na gumawa na ng drawing, ayan, plano kung paano itatayo ang nasabing imahe ni Jesus Christ ay 4 times na mas mataas 4 times doon sa imahe ni Jesus Christ, yung Christ the Redeemer doon sa Brazil. Ito, Lakay, ayon sa ating research, 98 feet o 30 meters feet. Ito yung kanyang yung tangkad, kung gaano kahaba, katangkad. And yung kanya namang horizontally, yung ganito, Lakay, yung span, kung gaano kalaki ay 92 feet o 28 meters. So, ganun siya kalaki. Ayon na sa ating bubit, Sister L, abay, 98 feet, i-multiply mo ng times 4. 98 times 4? Grabe naman. Baka naman, Lakay, hindi niya pwede dahil baka tamaan ng eroplano. Hindi, joke lang. Malayo naman sa airport. Malayo sa 392 feet. Sabi sobrang, nung ano naman nun, Lakay? parang katumbas daw ng 40-story building, ha? Ayan, mantakin mo yan. Kasintaas na nung condominium sa may Ayala, sa may tapat ng Rustans. Parang nakakatakot naman yun, Lakay, pagka medyo nagkaroon ng lindol. Ganun ba yun? Kaya nga dapat matibay. Ayan. Kaya nga gagastusan ng naku, ang pondo, Lakay, na allotted ni businessman. Mukhang abot yata ng abot ba ng 1 billion ito or 100 milyon ito, ha? At ayon na sa ating bubita, Sister L, abay yung kinausap na sculptor dito sa Pilipinas. Sabi niya, bossing, boss, sabi niya, plano lang ako, di ko kaya itayo yan. At alam mo ba kung sino na ang kinausap? Isang Korean construction company, Sister L, ang kinausap ni businessman politician para itayo ang nasabing imahe ni Jesus Christ. Wow! Ang taas. At hindi lang yan. Ang tagal palang gagawin ito, Sister L. Ilang taon, Lakay? 5 years in the making. Wow! At 5 years. Kung ganun yung kataas, talagang kailangan ng maraming mahaba-habang panahon para maitayo. Tsaka para matibay. Kailangan earthquake proof yan. Yes, dapat sumasayaw yan, Lakay. Parang Taipei 101, ano? Kailangan medyo pagka may alog, kailangan sasabay. Magsusway. Ayan. Naku, makita image ni Jesus Christ, nagsusway. Syokot ka talaga dun, Lakay. Tsaka paano yung, Lakay, kung nandun ka sa vicinity nun? Siyempre, kailangan mo tumakbo na napakalayo. Tsaka, nga pala, bossing Jimmy Serato, ha? Sinabing kaibigan mong sculptor, anong pangalan na nga ba nito, ha? Ayan,
Ayon na sa ating bubit Sister L, ang tanong pa dito, Sister L, ito kaya ay susuportahan ng Department of Tourism. Oo nga. Dahil sigurado dadagsain to ng mga turista. Ayan, turista. pagka naitayo ang nasabing imahe ni Jesus Christ na kasintaas ng 40-story building. Grabe. Lakay yung pagtayo ba daw niyan ay may magkahiwalay yung area? Kasi Virgin Mary and the Jesus Christ pala, yung magkahiwalay. Okay. Yung imahe naman ni Virgin Mary ay may taas na 40 feet. Ayan, 40 feet. So hindi ganun kataas. Hindi gaano kataas. Mas mataas yung kay Jesus Christ. Ayan. Pero grabe ang taas nung... So gusto talaga nito ni Paul. Actually, businessman, wala pong ka-question. Kayang-kaya niya pong ponduhan nito. Lakay? Sobra-sobra kasi ang pera nito, kaya wala na yata mapaglagyan. Board na board ito sa kanyang pera, kaya namimigay ito Ayon pa sa ating bubita Sister, ang tanong pa dito gagayahin kaya yung statue ng Statue of Liberty sa New York. Sa New York naman. Na pwede kang pumasok doon sa loob na pwede kang umakyat doon sa itaas. For photo purposes. Parang doon sa crown ni Statue of Liberty, yun ang pinakatuktok doon Pwede kang picture doon, tsaka para makita mo ang paligid. Mo yung view. O kaya Eiffel Tower, lalagyan kayo ng elevator yan. Kung ganun kataas lakay, siguro kailangan. Ayan, abay. Pero grabe naman talaga. 40-story building, Sister Ella. Kaya nga tingin ko kailangan dito ng 4 times mantakin mo, ha? At ayon pa sa ating bubit Justice Sam, ayan, abay, kailangan pagka-inauguration nito, parang bigay lakay, puntahan natin yan, ha? Puntahan natin yan, kailangan nandoon tayo. At sino kaya ang mag-bless niyan pagka niya na binuksan, ha? Ayan. Ayon na sa ating bubit Sister L, ang businessman politician na nagbabalak magtayo ng imahe ni Jesus Christ na kasing taas ng 40-story building at Virgin Mary. Gano'n ba kataas yung statue ni Virgin Mary dyan sa Batangas? Yung ano bang tawag doon? Ano bang tawag ba doon? Anyway, i-research natin lakay. Mas mataas para, kaya doon? Ayan, at ayon sa ating bubit, alam mo ba kung sino itong businessman, politician, at saan ba itatayo? Ayan, dapat may alalay dito ang Department of Tourism, Secretary Frasco, pagka na ito dahil sigurado itong magiging tourist attraction at maglalagay sa Pilipinas sa mapa sa buong mundo, di ba? Ayon sa ating bubita Sister L, ang businessman na kausap na ang isang sculptor, may drawing na, may plano na, at ang mag-i-implement na lamang ay yung Korean company. Ayan. Sabi doon nung Chinese, businessman politician, ang tagal man ng 5 years, pwede mabilisan. Ito lang kayo nakita ko na yung Statue of Mary, the Mother of all Asia, Tower of Peace, dyan sa may Batangas ay ilang feet yan? Ano siya lakay? 322 feet o 98.15 meters. So, mataas din pala ito lakay. Para mas mataas siya lakay dun sa Christ the Redeemer. Kasi ang Christ the Redeemer sa dito sa Brazil ay 98 feet. Pero itong dito sa Batangas, 322 feet ito lakay. 322 feet. So mataas din. So yung sa Batangas, mas mataas pa yun kaysa sa Christ the Redeemer sa Brazil? Oo, lakay. Kasi ba? 98 feet lang o 30 meters tall.
Kaya yung sa lang Batangas ay 98.15 meters. So mataas siya, Lakay. Kaya lang yung Christ the Redeemer kasi parang ang ganda yung location niya, nasa tuktok ng bundok, di ba? Lakay, kaya nagmukha siya talagang napakataas. Sobrang giant ng dating pagka tinignan mo, lalo na sa mga picture. Anyway, Sister L, ang businessman, politician na nagbabalak itayo, may plano na ang napakataas na imahe ng Jesus Christ dito sa Luzon, bandang Luzon, Sister L. Actually, Lakay, ang galing, may nakahula. May nako. Wala ka bang clue? May nakahula na. Alam na nila. Ayan, hindi naman siguro alam, pero mukhang Lakay, mukhang dun sa clue natin na kayang-kaya niya at namimigay siya ng pera. Baka nahalata. Ayan, sa bagay, nung plano kasi yan, siyempre marami ng, nasabihan na rin. Pero medyo wala kasi Lakay na babalita. Hindi ayan, first time na ibabalita natin ito, Sister L. Kauna-unahan yan dito. Dahil kausap din natin yung sculptor na kinausap niya na kinausap na. Kilala ito ni Senator JV. Ayan, yung sculptor na kinausap, So, sabi niya, hindi ko kaya mag-isa yan. Yung sculptor nitong kinausap ni businessman politician ay magaling na sculptor ito, Sister L, na nagsimula, sumikat sa buong mundo, Ayan, nagsimula sa paggawa ng mga sculptor ng mga yung mga rita-ritaso, mga sa basura, mga bakal-bakal. Ang galing niyan kay Senator JB. Hasang-hasa. Umorder yata to ng mataas na parang sculpture ng Ala Voltes 5 Mga ganon. Anyway, ang businessman, politician, babanggitin pa natin, pero siguro pagka sinabi ko yung clue kung saan itatayo ang nasabing imahe ng napakataas na Jesus Christ at Virgin Mary, alam nyo na kung sino. Ayan. Alam nyo kung saan. Sisikat ang probinsya nito, Dami na ang probinsya namin. Ayan. Lakay, kasi magkaano lang yan dire-diretso lang yan. Yes, ang nasabing lugar kung saan binabalak itayo ang napakataas na imahe ni Jesus Christ. Ayan, 4 times Jesus Christ the Redeemer sa Brazil ay sa Ilocos Sur. Ayan, alam na dis kung sino. Ayan, Manong. Magulat siya. Paano nalaman niyo? Ikaw talaga. Alam mo naman ang ating bubi dyan. Pero ito'y pag na ito, sabi ko sa iyo, ayan, talo ang Christ the Redeemer sa Brazil at talo ang Statue of Liberty sa New York. Pero Lakay, tingin ko, medyo magiging magkasing height sila nitong mas lamang pa rin. Kung 4 times, ay mas lamang lang ng konti itong itatayo na ito. Dito sa Monte Maria pala tawag doon, Lakay, doon sa Virgin Mary na itinayo dito sa may Batangas. Kasi kung titingnan mo, kung 322 feet at times natin itong binabanggit mo na Virgin Mary na ay Jesus Christ na itatayo naman dyan sa may Ilocos, nasa 392. So mas mataas siya. Diyan sa Batangas, 322 feet. Magkano ginastos dyan? I-research natin mamaya, Lakay, kung magkano. Kasi mukhang ang taas din pala neto, Lakay. Sandali lang. Ayan, so abangan po natin yung mahabigan kung 2024, 5 years in the making. 2028? 2028? Ayan, 2029, mga ayan, ganon. Ayan, 2029 ba? Pero gusto niya. Gusto niya nauna. Sabi niya, partasan nyo ano yung partasan? Partasan nyo bilisan nyo Ang tagal naman ng 5 years. Alamin muna tayo, report mula sa Senado. Nako, si Senador Risa Hontiveros, mainit dun sa Mayora, dun sa Bamban Tarlac. Oo nga.
Nakita mo ba lakay si... Diyos ko, wala bang record ito sa COMELEC? Walang background kung saan siya nag-aral, saan siya ipinanganak. Ang sinabi ni Senator Risa ay dubious daw ang personality. Ay, di ba napaka-basic yan pag magfa-file ka ng certificate of candidacy. Sa biodata mo lang. Resume mo. Lakay, biodata talaga. Yata, Resume. Kaya curriculum vitae. CV na ngayon. CV na ngayon. Alang tsaka, ang tanong dyan, paano nanalong to? Paano nanalong mayor to? Alam mo ba, Lakay, inisto ko yung Facebook ni Mayora. May kamukha siya yung si Barbie Sue. Kilala mo si Barbie Sue? Ganun ba yung Korean Garden, yung actress. Tsaka paano nanalo yun? Hindi ang kilala, hindi naman yata taga doon. Si Go? Si Mayora Alice Goo. Alice Goo. Ayan, Grabe, binili ang Bamban. Hindi naman siguro. O yung mga taga-Bamban Tarlac, ayan ikwento nyo nga kung paano nanalo ito, ha? Sino ba nakalaban niyang mayor? Ito ba ay may, nga laka, yung pamilya ba nito ay may background or kilalang politician dyan sa lugar ng Tarlac? Tsaka ba't walang background? Hindi alam kung saan nag-aral, taga saan siya, sino asawa niya, ayan, paano nangyari yung kaya tataka si Senator Risa, ha? Pero hindi yan ang report ni si Senator Risa pa rin. Ang Philippine National Police, baka pa daw, naku, patay tayo dyan. Malaking hamon to sa PNP, General Romel Marbil. Baka daw maunahan pa ng Amerika sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Bakit, andito na ba ang mga taga-FBI? Andito na ba ang mga police dog of the world? Amerika iba kung umasta parang police dog of the world Alang Pero pagka ginamit ang talaga, parang akala mo sila ang magagaling, pero ang daming winasak ng mga bansa ng mga ito, ha? Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, kung binalaan o nagbawala itong si Senador Risa Hontiveros sa Philippine National Police, na dapat ay bilisan ang paghanap at seryosohin ang pag-aresto dito kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, at baka sila ay maunahan pa ng mga kano. Ito'y kaya't muling nanawagan si Hontiveros dito kay PNP Chief General Romel Marbil na hanapin ng totoo si Kibuloy sa kanyang lungga. Paliwanag ng senador, hindi may pagkakaila sa lahat na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation, at binuksan na rin yung kanyang warrant of arrest sa isang korte sa California, at na-freeze ang kanyang mga ari-arian sa Amerika dahil siya ay nakaharap sa iba't ibang mga kaso, kasama yung sex trafficking by force, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya maaaring anumang oras ay humingi ng extradition ang bansang Amerika para maaresto at madala doon ang pastor. Kinwestiyon din ng senador kung bakit may double standard ang PNP sa kaso ni Pastor Kibuloy matapos kansilahin yung kanyang lisensya at permit to carry firearms ng mga baril, ay kalahating taon pa ang ibinigay para isuko ang mga ito, samantalang kung isang ordinaryong civilian ay agaran na kinukumpiska ang kanyang baril. Good news yung report ni Secretary Benhar Abalos na merong 5 baril ang isinuko ng kampo ni Kibuloy, ngunit ito'y maliit na bahagi lamang, yung 19 na baril na nakapangalan sa kanya, at yung sinasabing baril ng kanyang private army na ipinakikita ng kanyang mga taga-suporta sa kanilang mga social media accounts. Ano ba yung pinakamalakas na baril ni Pastor Apollo Kibuloy? Meron ba siyang Barrett? Meron ba siyang RPG? Ano ba yung mga baril na nabili ng Pastor Kibuloy, Raymond? Hindi ko nakita yung listahan, Mayor, pero expectedly may iba't ibang klase ng baril. May mga ginagamit sa sports shooting at ginagamit din sa security.
Pero doon kasi sa ipinakikita Mayor doon sa mga social media pages ng kanyang mga supporters ay talagang kung totoo 'yon ay talaga namang mahahaba yung mga dala. Talagang alam na alam mong ito yung mga palaban kung sakasakali na anuman ang gawing pag-aresto, kung itutuloy yung pag-aresto dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pakinggan nga natin, Mayor, yung kanyang naging bahagi ng paliwanag dito ni Senador Risa Hontiveros. Wag naman sana na mahuli yung ating Philippine National Police sa kung at kailan mag-extradition request ang Estados Unidos dahil doon humaharap si Kibuloy sa 6 na mabibigat din na mga kaso na nabuksan na yung warrant doon sa California court. Matagal nang nasa most wanted list siya ng FBI. Matagal nang finreeze ng US government ang kanyang mga assets. At bahagi ng pahayag na ni Senator Risa Hontiveros. Pero Raymond, kung pupunta ang mga taga-FBI dito, kailangan pa mag-request ng extradition na parang kailangan may request for extradition pa. O pwedeng mukhang may legal process din, Mayor. Ganun ba? Kaya lang, alam mo naman, pag ang isang bagay talagang gugustuhin, kung legal process, ang dami na nating highway at saka skyway. Pagka yan ay nagawa kay Pastor Apollo Kibuloy, abay baka sabihin, nako, susunod na ang Pangulong Digong. Yan na nga, yung mga iba yung talagang hindi mawala sa isip ng ilan natin mga kababayan yung mga ganong mga pangyayari, Mayor, dahil nga dito sa mga kontrobersiyang kinakaharap, lalong-lalo na at magkahalo-halo na ito, Mayor. May kaso, yung iba, politika, magkahalo-halo na itong mga balita ngayon na nangyayari dito sa ating bansa. O nga pala, Malu, anong sabi ni Attorney Clabano? Ayan, wala ba si Secretary Boyeng? Sa Sabado na lang ba i-discuss dito sa sa executive session? Ayaw magsalita? Ba naman ang mga to? Sige. Teka muna, isa pa, Raymond, ha? Ayan, ano nangyari dun sa, mainit din si Senator Risa dito sa mayor ng Bamban Tarlac. Na walang di malaman kung saan pinanganak, di malaman kung saan nag-aral. At saka marunong ba mag-Ilocano ito, mag-Tagalog? Itong si Mayor Go? Marunong mag-Tagalog, Mayor, dahil narinig ko nung nakita ko nung humarap dito the other day, nung pumunta. Pero last week pala yun. Pero talagang ang hinahanap kasi nila is di ba yung kasi number one yung ipinanganak naman daw sa bahay kasi, Mayor. Ipinanganak sa bahay. Kahit pinanganak sa bahay, may record pa rin. Oo, sa Comadrona may record sa munisipyo dapat yan. Yan na ipinanganak sa 1986. So, tansyado nyo na kung ilang taon siya ngayon. Pero narehistro siya 17 years after. Huh? Super late registration? So 17 years. Hindi man libli. Nasa college na nung time na yun, nung mag-rehistro siya. Secondly, teka muna, paano nakapag-enroll ng grade 1 niya na walang birth certificate? Di ba kailangan yun sa school? Sa grade 1 niya, kailangan mong birth certificate. Homeschooling daw, Mayor. Ano na? Homeschooling. Nag-aral sa bahay. Sorry. Ang tawag nun, parang work sa mga work sa bata. from home. Sa mga bata, yung nag-aaral sa opposite ng face-to-face. Tawag dito, distance learning. Online learning yung tinatawag. Asynchronous ba yan? Basta may ganun silang tower. Anyway. Yun nga, ang malas lang niya, Mayor, ito pa lang si Senator Risa, nag-undergo ng homeschooling. Pag nag-undergo ka pala ng homeschooling, meron din homeschooling provider. Kumbaga sa pinakamadaling maintindihan, yung bang parang tutor. Pero kailangan mo pa rin kasi kumbaga yung homeschooling provider mo, yun ang mag-provide ng record mo sa DepEd.
Tama. Paano ka pang pag-high school, college, kung wala ka namang kahit na homeschooling, kailangan mong diploma dyan. Kailangan ng record. Kailangan ng record. So yun yung magpo-provide. Ipoprovide sa'yo yung program, yung kung ano yung aaralin, at sila din yung magbibigay ng record sa DepEd para ikaw ay may recognize na ikaw ay nagtapos ng grade 1 hanggang grade 6. Kasi yung homeschooling niya, Mayor, elementary high school eh. Oo nga pala, di mo mapapalusan si Raymond kasi teacher din ito eh. Dapat may curriculum na sinusunod din, di ba, kay Raymond? Yun na nga, yun yung, kumbaga, may talagang subject ka kung ano yung mga dapat matapos. So, grade 1. So, first, elementary and high school, nag-homeschooling daw siya, at saka lang siya pumasok ng formal school nung college na siya. Medyo may mga inconsistencies kasi na kino-question paano kasi kuminsan kung titignan mo naman kasi Mayor kahit saan ka tumingin yung bang all of a sudden merong isang pangalan na lumabas sa isang bayan tapos naging mayor ni karamihan kasi sa atin di ba yung makilalang political family tama sa probinsya pa probinsya hindi kahit man lang naging kapitan naging bayan member or SK man lang nung araw wala na siyang record nagnegosyo lang sila ng baboy may babuyan then nakilala siya kaya naging mayor siya dyan sa bayan ng Bamban. Tapos pero nakabili ng helicopter pero ibenta din daw. Yung mga ganun. Taga Bamban Tarlac naka-helicopter ha. Meron sila pero binenta daw niya sa isang British company nung itong lately. Then yun na nga kaya pinasusubmiti siya ng kanyang statement of assets and liabilities para ma-check nila kung talagang ano ba itong mukhang lalalim pa ito, Mayor. Kasi question dito sa personality ni Mayor Alice Go. Kasi tinatanong niya wala siyang kinalaman dun sa Pogo operation na dyan pala ang sentro ng mga hacking. Yung pala, dun sa unang registration ng Pogo company, andun yung pangalan niya. Siya ang nakarehistro. Yung Hong Sing. Siya ang nag-request, Mayor, yung tinatawag na yung no opposition. No opposition lono ang tawag nila, hindi ko lang makita dito yung eksaktong term yun. Lono, kumbaga siya ang humingi ng doon sa council ng Bamban na hindi na i-oppose yung itatayong Pogo doon, parang gano'n. Siya yung nag-request, pero itinatanggi niya na siya yun. Pero nandun sa dokumento, Mayor, nakita dito sa hearing, ando yung pangalan niya, may Grace Go doon na requesting the Municipal Council ng Bamban para dito sa nangyari. At tayo nga, yung kumpanyang yon na yung Hongsheng, nung nagtayo ng Pogo na Radion, yung Hongsheng, nagpalit ng pangalan, ito yung Zun Yuan Technology, ito yung muling na-raid nitong lately na naging controversial na, Mayor, yung nakita yung kabuuan nitong complex na ipinatayo doon sa Bamban. Kasi ang lumalabas tulo sa tanong na namin dito, Mayor, kahapon is, ano yung punot-tulo? Kasi ang duda is, itong si Mayor Go, itinanim ng Pogo, dyan sa Bamban, long-term plan na Mayor para maitayo yung kanyang kanilang Pogo complex na yan, not for anything else maliban doon sa pang-i-scam, kung anumang Pogo operation yan. Ngayon nanganak, napunta sa hacking at surveillance operation. Spy operations pala. Center of Spy Operations, hacking. Ang problema ngayon dito, Mayor, ang duda is, ang tanong is, siya lang ba? Baka naman sa ibang lugar meron na din. Ayun, sabi ng ating gupit ang dami ng mga Pogo operation sa White Plains. Valle Verde, ayan. Dito sa tabi ng Villamor Air Base, ayan. Mga military camps, Diyos ko. Baka natutulog tayo sa pansitan, ha? Ayan. Nagkalat daw pala, Mayor, yan. Baka mamaya meron na rin sa paligid ng Malacanang. Patay tayo dyan. Ang hina na intel natin. Sa bagay, sabi ng mga nakausap natin nasa intel nire-report namin yan pero walang action sa taas Ayan. Yun yung masaklap. Anyway, sige. Maraming salamat, Teacher Raymond. Wala sa, by the way, banggitin ko rin, Mayor at Elaine, na alas 10 ngayong umaga, tuloy yung hearing sa Subcommittee on Constitutional Amendment, Senator Sani Angara, tungkol naman doon sa ipinupus na resolution of both House number 6 para sa constitutional change
na nakatutok sa economic provisions ng ating saligang batas, mga kinatawan daw ng mga advertising and media companies yung haharap mamayang alas 10 na umaga. Hindi ko po nakita yung listahan kung mayroong manggagaling sa atin sa company, sa MBC or sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond De Paz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Congratulations! Maraming salamat, Raymond De Paz, at i-congratulate natin si Justice Sam Martires. Bakit lakay? Dahil anniversary pala ngayon ang Office of the Ombudsman. Ayan, happy anniversary po. Justice Sam, alaba tayo dyan. Ayan. At nako, dami reaction talaga, ha? Ayan. Ano mga reaction dyan, lakay? Ang sabi dito ay pagka ba naitayo ang malaking rebulto ni Jesus Christ, baba-baba ang presyo ng bilihin. Bakit gano'n? Walang connect. Babait na ba ang mga korap na opisyal? Ayan. Oras, Sister L. It's 9:31. This time check is brought to you Sister L. 42 minutes after 9. Ayan, sabi ni Attorney Byong Garing, ayan, kuyang kami rin magtatanong ng imahe, ayan, rebulto, ayan. Rebulto ni Santo Elpidio. Elpidio Macalma. Tamahan tayo ng kidlat niya, ayan. Parang pinagtitripan ka. Sandali lamang, ikaw, Attorney Byong, ha? Kuyang Freddy Martinez, ayan, kumusta ang blood sugar po ninyo, ha? Baka mamaya masyado ng mataas yan, ha? Abay, wag masyadong magkakain ng matatamis, Kuyang Lino Ong, ha? At paring Manding Bahakan. Abay, pero kung ihi kayo ng ihi, mga kuya, mga ateng, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam, abay, maaring diabetes na po yan at pwedeng mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat ay mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs at nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ating blood sugar level, palakasin ating immune system, para magbigay ng proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot po ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's Drugstores nationwide at online na rin sa Shopee at Lazada. May mga bisita tayo, Sister L. Ayan, tungkol sa pagkain. Pero sandali lamang, ha. Standby, Nicole. Buti pa ang Cebu Pacific, doble da ang itinaas ng kanilang kita sa first quarter. Ang Cebu Pacific, Philippine Airlines, Meralco, Meralco, ayan. Pero Meralco lakay malaki. Petron, Petron. Petron yata ang pinakamalaki lakay eh. Oo, hindi, Meralco 10 billion, di ba? Oo nga pala. Ayan, si Bossing Manny B. Pangilinan. Pero ito, para po sa mga hindi nakakaalam, si Governor Daniel Fernando ng Bulacan, para po sa mga hindi po nakakaalam, birthday po niya ngayon. Ayan. Happy birthday, Gov! Happy birthday, Governor Sir! Sandali lamang, Ma'am Alma Rowena, at manood muna tayo ng kasal. May kasal kahapon ha? Bagong-bago yung background music mo. Mabuhay! Best wishes. Pakita natin RHTV. December May Affair. Very happy siguro si Governor Mandanas. Lakay? Si Lolo Gob. Ayan. Bakit Lolo Gob? Grabe ka! 82 na di ba? 82 years old na si Governor. Di ba super lolo na siya? Pero antikas ha? Antikas pa rin yan si Governor Mandanas. Ito yung kanyang kasal kahapon na dinaluhan po. Ayan po, panoorin ninyo ha. Ayan.
Ay, 80. 80 lang. 80 ba? 32 ang 32 si attorney. Ilan na pagitan? 30 years? Math yan lang ay, math yan. 80 minus 32. Ayan. 32, ayan. 80 minus 32 natin ay 48. 48. Kala ko 50 years. Ayan. Ayan, oo. Ganda ni Attorney Angelica Chua Mandanas. Ayan. At ninong at ninang ang Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Tikas ni Governor Dodo, Bossing Dante Ang. Yung kanyang in-laws lakay ay mas matanda pa siya. Pero 'di ba, ang pagmamahal naman ay wala sa edad. Yes. Kaya naman best wishes. Age doesn't matter. Yes. So, wala namang pinipiling edad ang pagmamahal. Mag-aabot din yan. Ano mag-aabot? Nakita mo yung kissing scene. Grabe na. Natawa si Ma'am Alma, hindi niya kinaya. RACB, pakita niyo nga uli. Naalala ko tuloy. Pambira, gusto ko makita kung paano sumibasib si ano. Lakay, tama na. Okay na. Parang hindi nakahalik ng ilang taon si Governor Mandanas. Ayan. Ito naman lakay. Siyempre. Naalala ko tuloy parang big si George Strigan. Bakit hindi ako makarelate? Ayun, natatawa si Atty. Yung bride. Ayan. Talagang sabik na sabik makahalik ang Governor Dodo. Alay, ba ang Batanggenyo Ayan ang Pangulong Marcos at First Lady. Ayan. Saan ba ang kasal? Saang lugar yan? Saan ba ginawanap yung kasal ni Governor? Iba ito exclusive kasi Opus Dei pala itong si Governor Dodo. Anyway, best wishes. Happy wedding, Governor Dodo. At Attorney Angelica Chua Mandanas. Ayan. Maka buo pa kayo si Governor Mandanas. Sa edad ni Attorney. Hindi ko alam na kayo. Sa edad ni Attorney baka. Hindi ko sure. Pero 40 years old, nagkakaanak pa, di ba? Ayan. 32 bata pa. Bata pa. 40 pwede pa. Ayan, di ba? Anyway, dito tayo sa IBX muna. Ayan. Hindi yan IBX na kayo. Kasabi ko sa'yo, puro kakalokohan. It's International Food Exhibit. Ito kasi mga spotlight natin dito. Nasisilaw medyo ako. Medyo nakasilaw kasi yung ilaw natin dito. Ayan. Ikaw na lang magbasa. Ayan. Ang IPEX sa Philippines, Lakay. International Food Exhibit. Ayan. Kasama natin sila ngayon. Nag-promote lang ang Pangulong Marcos ng Chibug Tourism. Tourism. Ang IFEX Philippines meron kaagad food expo. Ayan. Ito natin kay Ma'am Alma Kasumpang. At Ma'am Rowena Mercado at Amado may kasama pa wala tayong Darlos. kasama. Ayan. Ayan na si Sir. Ayan na si Ma'am Alma. Ayan. Ma'am Alma ang owner ng One Vizcaya pala Export Corporation. Ayan. Magandang umaga, Ma'am Rowena. Kumusta po kayo? Ayan. Magandang umaga po, sir. Ayan. Sir Deo. Ayan. Elaine. Yeah. Ayan. At si Ma'am Rowena Mercado. Ayan. Para mga taga Vizcaya pala. Ilocano na gito. Ayan, Ilocano kami, sir. Kunak nga ron, taga Vizcaya. Taga Bayombong, sir. Bayombong. Yes, Ay, Ma'am Rowena, good morning. Magabigat. At itong si Bossing Amado Jarlos, General Manager ng puro Vizcaya din. Ayan. Batanggenyo siya, sir. Batanggenyo ba? Batanggenyo po, sir. Batanggenyo. From One Vizcaya Export. Kaya ka pala na-late kasi umattend ka pa yata ng kasal ni Governor Dodo Mandanas. Invited ako, sir, pero di na ako pupunta. Anyway, Ma'am Alma Kasumpang, ayan, ano ba itong food expo na inilolons niyo ngayon?
tamang-tama dun sa Chibug Tourism na inilunsad ng Pangulong Marcos. Yes, sir. Tamang-tama po ito para sa mga mag-showcase ng kanilang mga products po. Ito po ay gaganapin from May 10 to 12. Ito ay biggest international food exhibition sa buong Pilipinas po. Ito po ay sponsored po ng DTI SITEM po na may layunin po na i-showcase po ang best of best ng regional at local products ng Philippines pa. Mama Rowena, Yes, ayan, po. anong pagkain dito? May crispy pata ba? Sisig? Bagnet? Marami po kami may offer. Anong klase Variety pagkain po dyan? Meron po doong mga iba't ibang pagkain Filipino food, Mhm. may mga laing din po. And then, syempre po, sir, yung aming kalamansi na innovation po ni Mama Alma. Maganda Ito yan, po, vitamin Maharlika C. po. Maharlika. Maharlika kalamansi. Ayan, pagka ba ininom yung Maharlika Pure Calamansi, lasang emperador na yan. Pwede pong gawing chaser, sir. Chaser, laka. Pwedeng gawing sausawan. Ayan, sausawan. Ganun. Parang 3-in-1 ba yan? Juice, pwedeng sausawan? Yes po, marami po siyang pwedeng gawin sa aming kalamansi po. Can be juice, condiments, sausawan sa mga, yung sinasabi niyo pong mga crispy pata. Ay, patok na patok po ito. Swak na swak po ito. At hindi na po kayo magpipiga, sir. Talaga? Kasi ready na po siya. Nasasashay na siya. Yes, sir. Saba. Ready po. Iano na lang. Yung mga taga Batangas, ano ga ang dala-dala man ni Mr. Amado Harlos? Ayan, alay siya sa Batangas, maraming sintunis. Ay, sintunis marami rin po. At saka yung may gatae. Ay, masarap po mga Gusto gata ko yan, tulingan na may gata. Tulingan na ginataan, masarap. Ano siya, malutong. So ano pang matutunghayan natin dito sa Food Expo dyan sa World Trade, Mr. Amado, sir? Sir, kagaya ng sinabi ng mga kasamahan ko, dito sa Trade Expo po na to, sa tulong ng IFEX, ng SITEM, salamat sa kanila at binigyan kami ng oportunidad na ipakita sa mundo ang aming produkto. So, marami rin mga produktong Pilipinong nandun. Iba-ibang klase, mga innovation, kagaya nung may mga nanalo ng Kata Awards. Actually, isa kami sa mga nanalo noon, ang kalamansi, dahil sa inobasyon na ginawa ni Alma, ni Alma Kasumpang. Si Ma'am Alma pala ang may creation nung chemist po ba kayo? Ayan. Food technologies po, sir. Food technologies. Yung sustainability ng supply at saka yung pagiging Pilipino ng produkto. Pag sinabi mo kasing kalamansi, ang masasabi lahat ng mga tao, Pinoy na produkto yan. Ayan. Ito, mini lemon. Yes. Mini lemon. Mini lemon. Pinasosyal mo yung kalamansi lang. Ayan. So, paano mo create ito at kumusta ang benta natin sa market? Meron ba tayong international market dito? Ini-export na ba natin? Ine-export na natin po since for 2 years na po natin ine-export po sa US po. Actually, hindi pa po kami nakakabenta sa Pilipinas po. Kasi nauna po sa US po. Naman ko, ba't inunan niyo pa sa abroad? Siguro gusto kumita ng dollar ka Wala agad. po kasing kalamansi doon, sir. Kaso nakita namin na may demand po talaga sa Philippines kasi ang mga Pilipino po ayaw na din pong magpiga. Gusto nila, ready na din po. Nasa freezer lang po nila. Lang siguro yung mga doon sa Hawaii. Ayan, mga daming Pilipino doon. Sir. Kaya patok na patok po siya sa international market po. Ayan. Ma'am Rowena, bukod sa kalamansi, sabi mo may laing pa, ha? May mga laing na rin nasa sachet? Ganyan? Actually, meron naman pong i-offer ang IFEX na mga variety ng products po na Pilipino. Tayo proud po na maraming innovation po ang mga Pilipino. Isa na po dun yung kakaiba na po, kaya po nanalo ang kalamansi natin kasi po kakaiba po, wala na pong kailangan piga, na lang po, ilagay na lang sa tubig, presto, meron ka ng kalamansi. Hot kalamansi. So, yung powder pala na yun, pwede pala siyang itimpla, pwedeng juice, pwedeng sausawan. Yes. Actually, ma'am, this is liquid type po. Liquid type ito. Kalamansi, parang kapag nag-squeeze talaga ng kalamansi. Yes, natural. May powder kasi kaming tinimpla kahapon. Iba pa ba yun? Iba pa po. Iba pa po. So, concentrated na siya. Apo, as in real extract po. So, ang One Vizcaya Export Corporation po, ang inyo po talagang, kumbaga,
ang inyo pong main product ay kalamansi. Kalamansi at mayroon din po kami mga steam bananas. For US po. Saging na saba. Opo, saging na saba. Pero more on export po tayo ng kanagano ngayon. Dito po sa atin, sa local market, saan mayroon na po ba tayo mga product? Wala pa. Wala kayong balak magdala kay Aling Puring. Oo nga, baka si Aling Puring. Bukas ang tindahan. Susubukan pa natin. Susubukan pa natin. And dun po sa IFEX, may mga 1,000 exhibitors po na mag-showcase po ng kanilang mga product na i-represent yung kanilang mga regions po. So ito po ay fully supported ng DTI sa pangunguna po ng SITEM. Dahil 3 days exhibition pala ito. So ano ang asahan natin, Mr. Amado Harlus, sir, at imbitahan niyo yung mga listeners natin para pumunta diyan na bumili at gusto maging distributor ba, mga ganyan? Support local dapat. Yes. Iniimbitahan po namin kayo na lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin, iniimbitahan po namin kayo na pumunta sa event ng IFEX. Gaganapin ito ngayong May 10 hanggang 12. Dito makikita niyo ang iba't ibang produkto na gawa ng mga Pilipino. Yung iba binibenta rin sa local, yung iba nasa export. Makikita mo rito yung mga pagkain or mga produktong gawang Pilipino na saan itang kilikin natin. Ayan. Ang owner, One Biscay Export Corporation na Ma'am Alma. Ayan, sige, imbitahan niyo ating mga listeners. Sa ating mga listeners na gusto ng makakita ng mga kakaibang mga product na bagong innovation po sa market, inaanyayahan po namin kayong dumalo from May 10 to 12 sa World Trade Center po, and may mga foreign buyers din po na pupunta. So it's an opportunity po sa market ng Pilipinas na makapag-create ng ganitong event po para ma-showcase yung mga Filipino products. Ayan, po. Kung may mga foreign customers na dyan, ang export manager natin, si Ma'am Rowena Mercado, ha? Ayan, ano ang target nating mga bansa? Actually po, marami po tayong inimbitahan galing sa ibang bansa sa pamamagitan po ng SITEM and DTI Philippines. Mga 500 to 600 po na mga delegates po ang pupunta ngayon sa atin para bisitahin at suportahan po ang mga pagkain Pilipino. Ayan. Bukas pala ito ay imbitado ang Pangulong Marcos at siya ang nag-launch na ng Chibug Tourism. Yes, sir. Dapat siya ang pure kalamansi. Maharlika. Kaya pala Maharlika. Ayaw ni First Lady ng ganyan. Royalty. It's a royalty product. Royalty product ng Philippines. Kaya Maharlika. Baka may kasamang ginto na nakatago sa Central Bank. Kawawa naman. Anyway, Ma'am Alma Kasumpang, maraming salamat po. Ma'am Rowena salamat po, Elaine Mercado. Ayan, at Mr. Amado Harlus, sir. Salamat po. Maraming salamat at good luck sa inyong food exhibition dyan sa World Trade Center na magsisimula bukas hanggang Linggo. Ayan. May 10 to 12. Yes. Sino po dating si Trade Secretary? Sino po mga government, Trade Secretary Pascual. Ayan. Okay. Sige po, congrats and good luck sa inyong thank you po. Salamat po sa pag-imbita. Exhibit. Thank you very much. Salamat Thank you po. Ayan, so yan, paulaking ginagawa mga misis. Ayan, punta kayo dyan sa World Trade Center. At pagkatapos mo sa World Trade, punta kayo dito sa Star City kung mainitan kayo. Kung gusto nyo pong magchubibo. Ayan. Bukas po ang Star City hanggang alas 10 ng gabi. Ayan. Oras, Sister L. Alas 10 na, Lakay. Diyos ko, bilis na oras. Si Goberno. Grabe kayo sa mga comment, natatawa ako. Lakay, meron dito Ilocano, baka mamaya ano sabi? Hindi ko lang sure ano meaning. Sabi, kasla nagsultop ti bisukol sir. Lakay, sabi. Para na sumipsip ng kuhol. Sabi nga rito, Lakay, grabe makasipsip si Mano. Parang suso daw. Sabi ni Rex Cayano sa bungero, ito sabi nga broodcock. Ayan, parang broodcock si Gob. Ayan. Sabi ni Kuya Amanda, kakaiba talaga aring aming gobernador.
Manang-mana sabi ni Noble June sa Manyaga, akala ko si Dick Israel Ayan, wala si Dick Israel kay George Istriga na kuyang June. Ayan, sabi ni Bishop Ephraim Fotagana, ayan, iba ang kanyang reaksyon. What a romantic scene. Wow. Pa-check nga. Parang may namoy ako kasing parang may namoy ka ba lakay na? Parang amoy kuryente Oo nga, ba't parang may nasusunog? Kuya, pakicheck nga. Dito sa loob ng booth, ayan, please. At baka masunog si Florante Rosales. Ang sabi ni oo, Flor. lakay. Ano ang sabi ni Flor? batiin natin nakatutok ang miyembro ni mga member ng Team Lapid, si Supremo Senator Lito Lapid ng National People's Coalition. Sila rin ang Macho Black sa Senate kasama si Senate President Soto, Pacquiao, Lacson at Honasan. At sila pala ngayon ng lakay ay nasa Arayat, Pampanga kasama si Supremo para naman sa payout ng DSWD assistance to individual in crisis situation at site visit sa isang project sa Arayat kasama naman si Mayor Maria Lourdes Alejandrino at Vice Mayor Emmanuel Alejandrino. Shout out po sa inyo. Congratulations. Good morning, Senator Lito. Ayan, Senator Tito Sen. Senator Manny Pacquiao. Sino kasama pala sila lakay sa Senator NPC. Ping. Ayan. Ayan. Your business is our business. At congrats kay Bossing Lanza Gokong Wei. Ang kita ng Cebu Pacific dumoble sa unang quarter. Miss Nicole Lopez, makibalato tayo dyan. Nicole, Resty Perez. Lumobo ang kita ng Cebu Pacific sa unang quarter ng 2024. Iniulat ng Cebu Pacific na mga Gokong Wei na tumaas ang kanilang net earnings sa 2.24 billion pesos mula sa 1.08 billion pesos sa kaparehong period noong 2023. Ayon sa Cebu Pacific, higit doble ang kinita nila sa unang quarter ng taon dahil sa malakas na demand sa travel. Tinukoy ng airlines ang mga nagsiuwi ang bakasyonista matapos ang Christmas holidays, Easter holidays at mga namamasyal sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod sa domestic destinations, nagbunga na rin ang mga investment ng SEBPAC sa pagpapalawak ng kanilang flights sa Southeast Asia. Matatandaan na inumpisahan ng SEBPAC ang Manila, Danang, Vietnam flights noong Disyembre na kumumpleto sa lahat ng biyahe nila sa nasabing bansa, kabilang na ang Hanoi at Ho Chi Minh. Sabi ng Cebu Pacific, tumaas ng 25% ang passenger revenues nila sa 18 bilyong piso nang maglipad sila ng 5.5 milyong pasahero sa unang 3 buwan ng taon. Mas mataas anya ito ng 14% mula sa datos noong 2023. Dahil nga sa mas mataas na in-flight activities, tumaas ng 15% ang operating expenses ng SEBPAC sa 23 billion pesos sa nasabing period. Ayon kay Cebu Pacific Chief Financial Officer Mark Cesar, may 35 domestic at 24 na international destinations ang kanilang airlines. Ngayong taon, target anya ng SEBPAC na maglaan ng 50 bilyong piso para sa kanilang capital expenditures, kung saan mayorya nito'y ilalaan sa delivery ng bago nilang aircraft. Oras na dumating ang mga bago nilang eroplano, aabot na sa 72 ang aircraft ng Cebu Pacific. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 38 centavos kada US dollar, habang naitala sa $83.58 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Nicole. Ay, Gobdodo. Hindi ko kinakaya yung comment. Iba ka talagang makahalik, Gob, ha? Sabi rito dila na ka, sabi. Ala, Grabe kayo. Ibang makasibasim ang gobernador.
At yan ang kabuhan natin palatuntunan damdamin bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Elpo Elaine Apit, ihabol ko lang lakay. Happy birthday kay City Administrator ng Malabon, si Dr. Alexander Rosete. Ayan, happy birthday po. Stay safe everyone. Governor Daniel Fernando, happy birthday bossing. Happy birthday Gov. Operation Tulong Susunod na Miss May Binauhan. Bye-bye.